Hindi mo pwede tumbukin kasi masisira yung ano eh. Tumagal ng 1 taon. Nag-stay ako bilang imam sa ano. Sa Alaminos. Sa Alaminos. Doon pa nga po. Nag-bumisit pa nga si, doon eh, si Marwan, Sheikh Marwan. Pati yung mga senior ko, bumisit doon. Nag-ano pa kami, nag-overnight pa kami, na-accident pa kami ni Sheikh Marwan. Alam ni Marwan yan. So, na motor doon sa Alaminos, no? At ang pinaka-best friend ka talaga doon, si Yusuf Pungasi. Masyadong tabarakan. Yusuf Pungasi, grabe siya ng 7th habit. Sa Quran. Tapos nasa Tarlac siya ngayon nakatira. So alam niyan, kasi taga-Tarlac man yan. Tapos yun, isang umaga pala nun. Araw ba yun? Araw talaga yun. Tanghali. Mga asar time. Between the dur at saka asar. Sabi doon sa ano, kasi mas dinami kasi may malaking pintuan, gate. May malaking gate. Pag pumapasok, pasarado yung ano, may doorbell doon. Tan 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 tan. Siyempre ako yung gatekeeper eh. Pag may ano, kailangan kong buksan. Ako galing sa pagtulog. Narinig ko yung ano, yung doorbell. May tao ata. Wala pa akong wala pa akong ano, yung buhok ko, tapos yung suot ko. Wala talaga sa ayos kasi galing sa tulog eh. Tapos nagilamos lang ako, bumunta ako doon sa pintuan. Sino po sila? Ganun ba? Sino yan? Sino po sila? Tapos pag ganyan, babae nakita ko. Okay, babae. Tapos, sigurado kayo babae yan. babae nakita ko. Tapos, yung mata niya, anong tawag siya? Namumutok yung dahil sa iyak. May iyak. Dahil sa yun dito yung parang marka. Paga. Namamaga dahil sa sobrang iyak. Ganyan. Sabi niya, sino po yung imam dito? Sabi niya, ako po yung imam. Kailangan ko po yung imam. Ako po yung imam. Ay yung maniwala kasi na imam ako. Kasi ang kanilang notion na ano sa kanila, yung imam, matanda. Diba? Matanda. May bigo. Grabe naman pumakapawin ko sa mga. Matanda lang naman. Tapos, alam mo yung itsura, kaaya-aya, ano ba, yung maayos. Diba? Every time yung mahaba. Ganon yung mga ano ng imam. Sa kanyang isip ba? Diba sa kanilang sa kanyang alam. Natasyak siya. Kayo po ba talaga yung imam? Ako po nga yung imam. So, pasok po kayo. So, meron siyang kasama na isang brother na taga-bayan sa San Pablo na mula din sa Maranao tribe. Na sinamahan siya. Okay, sinamahan siya kasi naghahanap siya ng mosque na mayroong imam. Okay. So, ngayon pinapasok ka sa loob sa office. Sabi, ano pong kailangan nila? So, yun, pumunta siya doon dahil sa tatay niyang namatay. Tatay niyang namatay. Saan namatay ang tatay niya? Sa Al-Khubar. Sa Dammam. Saudi. Yung tatay niya balik Islam. Kilala doon sa Dammam na volunteer sa dawa. Volunteer sa dawa. Kilala hanggang ngayon yung mga si Ibrahim Luma. Alam na si Ibrahim Luma yan. Tapos, siya talagang nagpapalaganap ng Islam. Pinapractice siya talaga yung Islam. Subhanallah. Pero yung mga kapatid niya, mga pari, mga pastor. Mga pastor. Tapos, namatay siya nung car accident. So, ang habilin niya bago siya namatay, ako din sa kanyang anak, nung doon bumisita sa mosque, na ano man mangyari sa akin, ibigay niyo ang aking bangkay sa mga kapatid kong mga Muslim. At hindi makakalimutan yun ng kanyang pamilya. Kaya yun ang ginawa niya. Kasi ang gusto kasi nang namatay kasi siya, nung nalaman, namatay siya, gusto kasi ng pamilya niya, pati yung pamilya ng kanyang asawa na dalhin sa Pilipinas at ilibing sa Christian way. Okay? Subalit, yung kanyang asawa, pati yung kanyang asawa, pati yung mga anak niya ayaw kasi yun ang habilin niya. Subalit, mahina ang kanilang loob na ipag-ano yun kasi yung nanay nila, medyo ganyan. Kasi, pero nagbalik Islam na? Hindi. Hindi pa? Okay? Hindi pa. Malinaw? So, medyo ganyan ba yung decision kung papayag ba na Islam or hindi? O ganun ba? Walang desisyon. Kasi na-influensyahan ba? At the same time, emotional damage na siya. Kasi namatayan siya. Kaya nga di nakakain. Ilang gabi ni nakakatulog. Yung nanay. Yung asawa nung namatay. Okay? Pagkatapos nun, yun na yun. So yun pala yung sadya niya na
tulungan sila i-convince, no, yung nanay nila. Pupuntahan doon sa bahay, i-convince. Nanay. Sabi ko, okay lang problema. Okay, gagawin namin yan. So, sumama kami. Pero bago kami sumama, dumating yung oras ng asar. So, ako na yung muadhin. Ako nag-adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang ganda ng boses ko noon, ha? Hindi sa pagmamayabang, ha? Tapos, nung narinig ni sister, yung adan, yung adan ko, babaeng nag-doorbell. narinig, parang na-inlove ata sa boses ko, eh. Di ba? Ganda naman ng boses noon. Di ba? So, hindi ko alam yun kasi siyempre, yung babae na yun, taga doon lang din yun. Taga San Pablo. Malayo. Taga San Pablo. Kasi Alaminos kami, San Pablo sila. Sakay pa ng jeep, malayo yun. Saan siya? So, yun. So, hinintay muna nila matapos kami ng sala. Tapos saka ako sasama. So, kasama ko at saka yung bata doon sa community namin sa masjid. Si Jamil. So, pumunta kami doon, sinamahan namin. Pinaliwanag namin yung karapatan ng asawa nila, nung kapatid sa Islam. Na mayroon, kahit bangkay siya, mayroong tinatawag na karapatan. Kaya sa pagpapaliwanag ko pala, pagpapaliwanag ka pala, bro, okay? Naalalan, sa katauhan ko, parang naalala niya yung asawa niya. Kasi kung ano yung ginagawa kong pagpapaliwanag sa Islam, na-picture out na yung asawa niya. Na ganun, kasi may mga videotape kasi yung asawa niya eh. May mga CD, may mga tinatawag na talagang nagdadawa. O record, di ba? Mga yung tape recorder, tungkol sa kanyang dawa. So, yun. So, naalala. Parang naging happy siya ba? Naging masaya. Naging masaya. At the same time, naliwanagan siya. Kaya sabi nga niya, nakarating sa akin, na yung nanay namin na buhat nung nakausap mo, marunong nang umiti. Marunong nang lumabas para makisalamuha at marunong kumain at nakatulog parang kapanatagan, dumating na sa kanya. Dumating na. Ano na siya, naliwanagan na ba? Sabi ko, ganito yung gagawin namin. Makikipag-communicate kami sa SCAG at yung SCAG makikipag-communicate doon sa Dammam para ipadala, kung gusto nang ipadala yung bangkay, padali sa Pilipinas. Pero the condition, kailangan ilibing namin sa Islam. Kasi ito, Muslim na siya eh. At ito yung pamamaraan. Yung doorbell, naka-hijab na yun. Wala pa. Okay? So yun. Pagkatapos nun, sige, pumayag sila. Kita mo yung mukha ng babae, no? Oo naman. Kita ko, kasi wala pa nga sa ano eh. Wala pa sa kanyang, wala pang Islam ba, kumbaga. So pagkatapos nun, napaliwanag siya, okay, walang pumayag. Ikaw convince na yung mga kamag-anak, ganito, ganyan. Basta hindi kami papayag na siya may libing ng hindi Muslim. Okay? So, yun, pumayag naman. Sa kalaunang pumayag. Ang napadali ang lahat. Kasi ang purpose ko noon talaga na it's malaking opportunity yon na makapagdawa sa pamilya. Kasi halos lahat ng pamilya Christian eh. So, pinipicture out ko pa na pag nandito yung bangkay, it's opportunity ng SCAG, no? Magkandak yung SCAG ng malaking dawa. At wallahi, nangyari talaga yun. Allahu Akbar. Nangyari talaga yun. Biro mo, buong gabi nagdawa. Talagang nasubukan yung dawa, lahat ng mga halos mga dai sa loob ng SCAG. Nagsalita. Buong gabi man naman habang hinihintay yung bangkay. Di ba? So, talaga yun, subhanallah. Kaya naman, agad ako nakipag-communication kay Sheikh Mata, sa SCAG, tapos yun. Tapos, mga ilang araw, no, na tawag dyan, na nabalitaan na ipapadala yung bangkay. Naayos agad. So, siyempre, sa tulong ni General Ikbala ng Kramkrami. No, tinawagan yung airport na ganito, ganyan, may darating. So, hindi ko alam kung nakalimutan kung ilang days yung tumagal. Pinakamabilis 14 days. So, yun. So, yun, sa madaling salita, naiano agad yung tanataw. Naayos yung mabilis na pagdating. Hanggang sa nakarating sa SCAG. Kaya bago nakarating sa SCAG, yung mga galing pa ng isa, kasi yung brother na namatay, galing pa ng Isabela, ng pamilya niya. Ang iba galing Laguna, pati yung kapitan doon sa Laguna, doon sa lugar nila, pumunta talaga doon, nasaksihan talaga. Kaya nung nilibing sa Islam, ganito pala yung paglibing sa Islam. Napakasimple. Biro mo, na-amaze sila na sa kabila nung brother na namatay na hindi nila kaano-ano yung mga nandun ng mga Muslim, pero yung pag-take care, no, yung pag-ayos at saka yung pag-asikaso, talagang walang kapantay. Doon sila tinatawag na namangha.
sa bagay na yon. Oh, Diba? shit, talaga. Kaya naman, hanggang sa nailibing mismo sa Cavite. Oh. Kaya nung nakarating yung bangkay sa Skag, ako pa yung nagbukas ng mukha ng brother. Okay? At yung papa ko katulong ko sa pag-asikaso din. At yung mga taga-Skag. Na iliguan, nasalatul janaza, di ba hanggang sa na kinabukasan na nailibing. Okay? Nailibing. Kalas. Nailibing yon. Nung nailibing yon alhamdulillah, akala ko doon na magtatapos yung mission ko sa pamilya na yon. Kasi tapos para sa akin tapos yung mission ko. Di ba? Na nailibing na yung tinatawag na ano. Pero yung pamilya pala niya nung brother na namatay, yung nag-doorbell, nagshahada na. Nagshahada na siya. Nagshahada na siya na yan ang history. Nagshahada na pero non-practicing. Wala Kasi nang nga, tuturo. yung tatay niya nasa abroad. Di ba? Alam natin yung mga sitwasyon na ganito. Pag nag-Muslim sila, tapos nandito ka nag-Muslim yung mga pamilya Pilipinas. Back to, Diba? back to normal. Di ba? O, yung practicing talaga kulang na kulang. Ganon din sa kapatid niya. Ganon din sa, maging yung nanay niya. Okay? Nagsyahada, pero yung nanay niya, hindi pa talagang nagsyahada. Okay? Hindi pa nagsyahada. Ang nagsyahada lang yung nag-doorbell, pati yung kapatid niyang bunso, yung nagsyahada talaga. Tapos noon, yung kulang pa sa Islam. Akala ko doon na magtapos yung mission sa pamilya nila. Hanggang sa nakauwi na sila sa Laguna, nakauwi na ako sa Skag. Pero hindi ko hanggang sa nakauwi na ako ng Alaminos. Pero hindi ko pala alam na itong sister na ito, pati mga kapatid niya, habang papauwi, kasi sa isang jeep lang kami, binubuli, sinusuyo ng mga kapatid niya, si ate, tinitingnan si imam. Ganyan ba? Ako naman, inosente ako. Wala akong alam dyan sa mga kilig-kilig nila, no? Ano ka ba? Kubara, inosente. Hindi ko alam pala yung sister ito, nakatingin sa akin. Bakit nakatingin? Pagtingin niya sa akin, parang hinuhubaran ako eh. May pagnanasa. May pagnanasa na. Diba? Pero wala ka talaga akong alam. Nalapat per side ba? Siguro ang cute naman itong imam na ito. Tapos ang sipag-sipag pa. Ganun ba, no? So yun. Hanggang sa nakauwi na ako nung ilang araw nang lumipas, nag-message sa akin yung nanay ng sister. Sabi niya, Imam, pwede po ba kayo maimbitahan? Sabi ko, ano po? Kasi gusto ko po kasi ipaturo sa'yo yung... Kala niya pera na. Ha? Kala mo pera na. Ayun naman ang isip ko. Hindi mo ako mukhang pera noon. Kaya mukhang pera. Tapos sabi niya, ano po yun? Gusto ko sana nga ikaw magturo sa bunso namin ng Arabic para mabasa na yung ganito, ganyan. So, sabi ko naman, para sa akin. Lalaki. Oo, yung bunso nila. Okay, ang pangalan is si Marks. Tapos, siyempre, ako naman kasi dati kaligayahan ko pagtuturo talaga eh. Kasi pag may opportunity pagtuturo talagang hindi ko talaga inanon yan. Kasi passion ko na talaga yung pagturo. Buhat pa noon. Kaya, para hindi magkaroon ng problema at magkaroon ng pag-alinlangan, doubts, nagsama ko ng chaperon ko. With yung bata na kasama ko noon-una si Jamil din. Okay? Pero yung schedule, Imam, gabi mo siya turuan at pwede ka dito ka na lang matulog. Tapos uwi ka na lang kinabukasan. Pero walang problema po. Okay, yun lang pumunta kami doon pag hapon, dali na kami ng gabi, tinuturuan. Sabang pala nagtuturo pala ako, tinitingnan pala ako ng sister. Subhanallah. Okay? Talagang hindi na mapakali talaga. Tapos itong mga kapatid niya, binubul. Nireto ka. Ay lang, si ate, tingnan siyo, ganyan ba? Ako naman wala akong kalam-alam sa mga ginagawa nila. Hindi mo naririnig? Hindi ko narinig, no? Hindi ko basta turo lang talaga ako ng turo. Pero inobserbahan pa nila, no? Pero una pa lang, pag doorbell pa lang, hindi mo nakita yung kagandahan. Kasi ang nakita ko kasi yung mata eh. Yung mata na po, alam mo yun, yung Ay bag, kakaiyak. Okay, kasi ang time mo kasi mga yun, wala pa talaga sa time ko yung pag-aasawa. Kasi yung focus ko talaga, kaya nga gusto ko ikunin ko yung kwento ko noon nung umpisa. Kasi yung buong puso ko talaga na mag-aral. Mag-aral talaga. Talaga. Yan talaga yung dedikasyon ko. Okay? Mag-aral talaga ako. So, yun nga. So, hindi ka pa nagturo pala ako.
Tinitingnan pala nila ako. Parang, Okay. parang may lent, di ba? Tapos siya kasi teacher. Ah, Okay, sa elementary. Di ba? Teacher kasi sa elementary. So habang kunyari gumagawa siya ng lesson, wag ganun-ganun pala sa ano doon. Sumisilip. Sumisilip pala sa akin. Grabe talaga yung system na yan, no? Okay, so ito na ngayon. Pero alam mo ba na wala silang pinatutulog doon sa bahay nila kahit kamag-anak nila? Maliban lamang kami. Maliban lamang sa akin, pati yung kasamahan. Na lalaki. Hindi sila nagpapatulog. Pero kami lang yung nilang inahaya nilang magpatulog. Kasi yung trust Tiwala, nila, yung tiwala. tiwala nila. Diba? Kaya doon ako natulog sa kwarto ni sister. Tapos sister, doon siya natulog sa nanay niya. Ah, So doon mashallah. kami natulog na yan. Para maranaw na, Ustad, no? Oh. Tapos, yun na yun. Doon kami. Kinabukasan, nagpaalam. Ito ang alis na kami. Yun ang naging ritual. Ah. Naging ritual. Everyday yun. Hindi, every weekend. Oo. Every weekend yun. Yun ang schedule ko sa kanila. Okay? Nagpapabaon naman. Okay? May pocket money. Ah, May pocket money. wala akong naalalang may pocket money, pero parang may baon. Mayroong pabaon na, ano? Pagkain. Okay, pagkain. Ah, ganito, siya ganyan. lang. At saka, hindi naman tayo nag-afternoon, di ba? Tapos libre mga pagkain pagdating doon. Siyempre, ganda ng pagkain pagdating doon, mashallah. Tignan, Ustad, yung layo nung masjid sa Alaminos at Layo. papunta doon sa bahay. Sobrang layo. Sobrang layo. Sobrang layo. Ano sa isang oras kasi Nag-commute ka lang tatlo nun. yung sakayan, bro, from Alaminos Masjid, papunta doon sa sakayan masasakyan ng tricycle. Pagkatapos doon sa highway, sasakay ka ng jeep, papunta doon sa bayan ng San Pablo. Pagdating mo sa bayan ng San Pablo, sasakay ulit ng tricycle ng pagkalayo, papunta doon, papunta ng sa Santa Maria. Di papunta ng Sagot nila yung pamasahe nun. Hindi ko na maalala kung sagot nila o basta hindi ko maalala kung sagot ba nila. Yan, hindi ko maalala. Okay? Basta ang mahalaga na yun ang routine ng pagtuturo. Tapos, hanggang sa mga ilang buwan, nag-message sa si sister, nag-message na kami ni sister. Naalala ko kasi, nabalitaan ko na yung sister na naghahanap ng mapapangasawa. Kasi yun ang chismis sa akin ni Ibrahimata. Okay? Na, ulit mo ba na yung anak ni brother ay dalaga tapos naghahanap ng mapapangasawa. At ano naman, mas maganda pag Muslim yung mapangasawa kasi para at least magabayan sila sa tinatawag sa Islam. So, mashallah, maganda yan. Mashallah. Kaya, may wisdom din, no? may Ustad, wisdom. no? Kaya ano kami ni sister, ng sister na yun, nag-message kami ng message. Anong ang cellphone mo nun? Eh, yung bang usipo niya. Ay, yung galing sa ano. Alam mo yun. Okay? Yung galing sa ano. Kaya naman, ang ginawa ngayon, sabi lang, sister, balita ko raw ay naghahanap kayo ng asawa. Kung gusto niyo, sabi ko, gusto niyo ay Hanapan ko. hanapan kita para sa iyo. Ang naisip ko si Bernie. Okay? Si Bernie dati sa SCAG, nagtuturo sa SCAG, dati teacher din siya sa SCAG. So siya yung parang kumbaga, kasi teacher din siya. So parang match sila. Sila. Hindi ko pala alam na nung sinabi niyo ko yun sa kanya, nag-reply siya sa akin. Sabi na siya sa alam mo kung reply sa akin? Sabi na, isa pang sabihin mo yan sa akin na maghahanap ka para sa akin. Sasabihin ko sa iyo na bakit pa maghanap, bakit hindi ikaw na lang? Sabi niya, Bakit hindi ikaw na lang? anong ano mo doon nung Tapos sinabi nung ng Ustad? Sinabi, bakit hindi kayo nag-reply talaga? Bakit hindi ikaw na lang? Bakit sa iba pa? Nung nireply ng ganun, natapon yung cellphone dahil nahihiya siya ba? Tapos nahihiya siya. Tapos nung nag-reply ako, ginano yung cellphone ko, nag-reply. Alam mo yun? Kung nag-reply pa, ginaganon, tumutulog yung cellphone ko, ako ba nag-reply? So nag-reply, sabi na, ano ako talaga? Nasyak ako. Mashallah. Pero sabi ko, Sabi, minanmanan ka na pala, no, Ustad? pati ikaw na, pag sabihin, mayroon talaga siya, parang mayroon siyang interest pala sa akin. Which is, I don't know. Okay, na hindi ko naman talaga alam. Okay, kasi nga yung intention ko talaga nung mag-aral. Talaga yung nasa puso ko talaga. Nasa isip. Kasi unang-una mag-aasawa ko, walang-wala ako. Anong ibubuhay ko sa kanya? Yun yung Sahod mo, magka 2.5. Yung sahod ko. Di ba? Nakakaya sa kanya, teacher. Siya sumasahod na nun. Oo. Ano, government employee siya. Mababa pa rin sa ano. Oo. Pero malaking ano na yun. Government employee siya. Okay? Regular talaga siya. Oo. Tapos noon, sabi niya, hanggang sa, maalala ko ano ng reply ko noon, basta sabi, ano ko lang noon na, kasi mag-aaral pa kasi ako ganito, ganyan. Pero may ano na yun, meron ka na rin, parang naispatan mo na rin siya. sa totoo lang naispatang, nagkaroon ako ng intention, yung nanay na mismo nag-message sa akin, yung imam, alam ko na gusto mo pang mag-aaral.
pero gusto kita para sa anak ko. Sabi ko, paano po yan? Wala ko pong may alam mo po yung trabaho ko at gusto ko pong mag-aral ganito ganyan. Sabi ng biyanan ko, pwede ka naman mag-asawa at isang tayo mag-aral ka. Sabi. Oh. Ibig sabihin, pero matagal yun. Matagal yun na... Wala, actually madali lang. Madali lang. Diba, yung natapon yung cellphone, yung chinat ka. Sa loob ng isang buwan lang yun. Mabilis Sa loob ng isang buwan lang yun. Kaya, yun na yun. Yun na yun. Tapos nun, ba't hindi ka na, kung yung problema mo, yung financial, ako yung tutulong sa'yo. Basta, gusto yung kita nanay, pa. yung nanay. Sabi ng nanay. Sabi yung nanay niya, may income. Kung mayroon siya, mayroong pera siya. Mayroong tinatawag na pera, kahit paano. So, tutulungan kita. Basta gusto kita para sa anak ko. Sabi yung nanay niya, talagang nagsyahada na, talagang niyakap niya na yung Islam talaga. Oo, pero kasi non-practicing nga. Non-practicing ba? Okay? Nag-ano ulit siya ulit, nagsyahada. Ilang magulang kasi ang din na maging mabubuting mga anak. Lalo Oo. nawala yung asawa Hindi niya. kasi bro, Walang magiging positive opinion. ang tanong ko dito, kasi sabi mo, ang nanay niya, hindi pa practicing. Actually, hindi pa nag-Muslim. Naalala ko, nag-Muslim lamang yung sister, pati yung bunso na tinuruan ko. Pero siya, hindi pa Hindi siya talaga. practicing. Kasi bihira yung stad na makitiwala yung isang nanay na hindi Bihira talaga yun. Kasi tapos alam mo kung bakit. iaalok ko yung anak Totoo niya, yun, di ba? totoo. Kasi nakikita alam niya yung asawa niya kung paano binago ng Islam. Yun. Doon siya Meron na siyang prior idea, prior knowledge. Although, kasi mahirap tanggapin ng Islam kasi dahil sa mga kamag-anak niya, dahil sa mga, biro mo, yung mga professional, yung mga kapatid niya, halos buong barangay sa kanila yun. Inisip ko kung anong masasabi ba, kung something like that. So yun. Pero, pare, tanggap niya yung Islam ay totoo talaga. Kaya nga, nagsyahada kayo at kung ako nagkamali, kay Nuka pa rin nyo. Mashallah. Okay, kay Nuka pa rin nyo at nagsyahada. Nung nagdawa, nagsyahada siya. Okay? Pagkatapos nun, so yun yung sabi ko, hintayin nyo na ako yung magsabi yun mismo na pakasalan ko yung anak mo. Darating yung araw, darating yung time. Pero yung nung narinig mo sad yung words na yun na gusto pero nag-iba syempre yung aura natin. Kasi, katulad ko ng ganito, walang-wala, alam mo yun, parang binaunat sa inahon mula sa lupa. Mga ganun ba? Sino magkakagusto sa akin? Sabihin, ang pagitan nyo, langit at lupa. Pagitan ko, langit at sa lupa. Ay, sino magkakagusto? Wala na magkakagusto. Basta nga lang ko na mag-aral talaga. Pero nung sinabi na yun, parang medyo nag-iba yung nag-iba yung hangarin ko sa buhay. Para nagkaroon ka ng interest. Oo, nagkaroon ako ng interest na hindi interest, para nagkaroon ng Kasi interest. yung motivation niya, pag-aaral dati. Ngayon sabi, bilang sinabi sa kanya, magulang na trust sa kanya, nakita sa kanya yung tiwala, binibigay sa tiwala sa kanyang anak. Sabi ikaw, madalang yun sa 10 tao, madalang yun eh. Kaya sa mga kapatid eh. Sabi ikaw yung motivation mo, opportunity na ito kasi hindi ano ba nakita sa akin, ano ba? Totoo yan. Isa kang doon, Stad, yung nanay, hindi siya practicing, di ba? Oo. Ayun nga. Pero soft yung kanyang puso ba? Mayroon siyang hangarin ng kabutihan para sa kanyang mga anak. So, ang ganda magkwento, mabubuting mga bata. So, yun yung sabi ko. Pero ang time na yun, nag-istikhara talaga ako. Kaya sabi ko, Ya Allah, kung siya'y para sa akin, nakakabuti para sa akin sa mundo at sa kabilang buhay, ibigay mo sa akin ng madali. Padaliin mo sa akin ang pag-asawa sa kanya. Wallahi, subhanallah, talagang ang Allah ay mahabagin. Kasi nung nagkaroon na agad ako ng buong decision ba, sis na gusto ako ng sister, gusto ako ng kanyang pamilya, magulang niya, diba? Wala na. Nangako pa mismo, magulang na siya, tutulungan ako in terms of financial, at walang problema, walang tinatawag. I mean, background, alam no na yung kalagayan ko talaga. Mashallah. At alam niya kung ano yung hangarin ko sa buhay. Diba? Kaya nung nalaman ng mga estudyante ng mga sisters pati sa Hong Kong, at dalagan sila ng pera. Okay? Sila nang pa sa akin. Para sa sister mo? Hindi, yung kasi may mga estudyante ako sa Hong Kong na na mga tinuturuan na nasa Hong Kong. Mashallah. Sa Alaminos, may mga sa mga grupo ng mga sister na nagtuturo ako. Tapos pumunta sila ng Hong Kong, dala-dala yung mga doon, mga grupo nila. Kaya sila ay nagtulong-tulong sila doon, pagpadala ng pera, pati yung sila generic bala, binigay sa akin ng pera. Iskag. Diba? Pati yung Iskag, nag-sponsor ng tinatawag na walima. Grabe, napadali sa akin ng diba? Yaman ko noon, ang dami kong pera. Subhanallah.
Kaya talagang, Maganda yan. Subhanallah. Continue para ano. okay? Kaya ang ginawa, yun na. Ito na ngayon. So, kinasal ka. Yun ang asawa ko ngayon. Mashallah, tabarakallah. Yun ang asawa ko ngayon. Ang So, bilis, no? so kami ay tinatawag na kinasal, alhamdulillah. Pero ang intensyon ko nung ikakasal kami, pero andyan pa rin yung dawa. Eh nung kami ay kinasal, ay talagang doon sa loob ng bahay, sa bakuran ng bahay, punong-puno ng tao. Kasi bakit? Pati mga co-teachers niya, mga principals, pati mga barangay kapitan, pananandun sa community, doon sa buong barangay na yun, pumunta doon sa kasal namin at nagbigay ng dawa yung Madagascar. Mashallah. May nagsyada naman sa mga teacher. Oo, may mga, later may mga nagsahad, may nagsahad naman. Ang mahalaga na iparating namin ng Islam sa kanila. So yun yung doon. So alhamdulillah, hanggang sa, yun nga, ito na nga. Ito na yung kwento ng aking Tapos May doon. part 2 pa yan, siyempre. Anong part 2? Yung paano ba yung buhay na pagsasama? Yun. Part 2 kasi. Sad, yung part 2 naman, yan, ay kasal na. Yun yung paribagong bugto ng buhay. Yun. Yun. Kailan mo yan, ngayon na rin? Ito na ngayon, kinasal na. Kasi kasal na yun. Kasi siyempre, hindi pa, yung puso ko kasi, attached pa rin sa mga kaibigan ko eh. Di ba? Nung kinasal ka. Nang kinasal kami, kaya nagtaka sila. Bakit kinasal? Tapos, gabi na yun kasi dumating sila Harong Guro, dumating sila si Michael Tanang, si Marwan. Dumating sila doon, tapos, kasi ang iba papunta na ng Madina ba, paano ng Saudi para mag-aral. Nauna sila ba? Ang iba magtatrabaho na, kasi nag-swimming kami. Bago ka na tapos nag-swimming kami ng mga... Siyempre kasi siya paalis na ba? Okay? At the same Pero time... nagpaalam ka naman. Oo, umatin sila. Sabi walang honeymoon na nangyari. Kaya sabi ko, parang hindi man ata to. Kaya umuwi na agad ako ng Bahay. ng bahay. Yung pa rin, kasi parang tataka lang sila. Pero siyempre sa akin, hindi pa rin yung attachment ko sa kanila. Kasi paalis na kasi sila sa Eh, siguro hindi naintindihan yun. Pero naman, nagtaka lang sila. Hindi man nagtampo si sister. Nagtampo nga eh. Bakit? Sa akin yun eh. Nagtampo nga, pero pinaliwanag ko naman. Sabi ko ganyan, kasi alis na kasi sila sa Alina, sa atin pumunta rito. Tapos para bang wala pang wedding, actual wedding, nagplano na kami. Meron nang nakaset na plano. May date na talaga. May date na Ibig sabihin, sakto nung kinasal ka, nung alis sila. Sakto nandun sila. Di ba? So, alhamdulillah. So, yun ang So, yun ang Anong title niyan? Anong title niyan? Doorbell. Hindi. iBag. iBag. iBag nakita. So, yun. So, naging practicing na. Nag-hijab na yung Ikaw na rin nagturo sa kanya. Ako na rin nagturo sa kanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maalala mo kayo, sabi siya. Alhamdulillah. Ulayan yung pamagat. iBag. Sa akin, doorbell eh. Hindi, kasi yung nakita niya. Sabi yung iBag, yun naman siya nagtukwento eh. Alhamdulillah, ala kulhan. Yan ay biyaya ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon, marami na rin nagsyada sa pamilya niya. May mga, may mga kamag-anak ng shahada. Jazakumullah khair, barakallahu fiik ya Sheikh. Allah ibarik. Okay, maraming salamat po. Alhamdulillah, sadya sa kalawasat sa nahibahagi. Alhamdulillah, mashallah. So, nakaka-inlove na lahat tayo may kanya-kanya sinabi. Alhamdulillah. Ikaw, kailan mo ikukwento yung love story mo? Huwag pa, pag-apat na. Yung sa una lang. Sa una muna. Wala pa. Alhamdulillah. Nung wala pa. Alhamdulillah. So, at least malalim na yung gabi. Anong oras na? Alauna na. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.